Inis na inis si Isla nitong nagdaang mga araw. Panay kasi ang dikit sa kanya ni Forrest pag nasa resort sila. Madalas paakbay-akbay pa ito. Nako, nanananching talagang balasubas. Paniwalang paniwala naman ang mga tauhan nila na may namamagitang romansa nga sa kanilang dalawa. At ngayon, patong-patong ng inis niya rito dahil kasama niya to sa biyahe papuntang Manila upang bisitahin ng mga magulang nito. But strange, sa loob-loob ninenerbiyos siya. Paano kung hindi siya magustuhan ng mga magulang ng binata? Ano ang iisipin ng mga ito tungkol sa kanya? Silly. Big freaking deal. Ano naman kung ayawan man siya ng parents ni Forrest? Magiging mag-asawa lang sila sa papel? Nasabi na rin niya sa ama ang planong pagpapakasal. Saglit lang itong nagulat pagkatapos sinabing pipilitin itong makauwi para makadalo. Bagay na tinanggihan niya. Sinabi na lamang niya rito na saka na ito bumalik sa Pilipinas kapag sa simbahan na sila ikakasal ni Forrest. Parang di kasi makatanungan gumastos ng pamasahe ang kanyang ama upang puntahan ang isang kasalang parang palabas lamang. Hindi niya namalayan na kailip na pala siya sa biyahe. Isang mahinang tapik sa kanyang pisngi ang gumising sa kanya. "Wake up, sweetie!" Banayad na sabi ni Forrest. Nagkusot siya ng mga mata. "Nasaan na tayo?" Groggy niyang tanong. "Sa Tarlac." Ginala niya ang mga mata. Nasa parking lot sila ng Chowking. "Sorry kung ginising kita. I think kailangan na natin kumain. Saad nito?" "Okay." Ipinaghila pa siya nito ng upuan pagkatapos silang umorder sa counter. "I'm sorry kung dito kita dinala. I couldn't find a nicer restaurant around." "This is fine." Ano bang akala ng lalaking to sa kanya? Hindi porket galing siya ng state, sosyalera na siyang masyado. Kangkong nga with ginisang bagoong ay in-order niya eh. At bakit ba kanina pa to sorry ng sorry? Nasa gitna sila ng pagkain nang hindi niya mapigilang magtanong. "You think your parents will accept me?" Parang nagulat pa ito sa narinig. "Why not?" She shrugged her shoulders. "Okay, I'll be honest." Pagkuway pahayag nito. "They did not like my last girlfriend but I couldn't blame them for that. Hindi talaga kagandahan ang ugali ni Miley." Mahina tong tumawa. "My parents are just old-fashioned. Pinapahalagahan lang kagandahang asal." Mas lalo yata siyang ninerbyo sa kanyang narinig. Inabot nito ang kamay niyang nakapatong sa mesa, sensing her uneasiness. "Relax, Isla. Hindi mo katulad si Miley." May flattering na bumangon sa dibdib niya sa narinig. "Isa pa, kahit ayaw nila sa'yo, ipaglalaban kita." Sabi nito sabay kindat. Malaki ang bahay ng mga magulang ni Forrest. Malawak ang hardin. Meron ding bilog na swimming pool sa bakuran. "Ano ba?" Saway ni Isla sa sarili nung ayaw magsialisa ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Then it all sank in. Siguro masyado lang siyang desperado na magkapera, kaya ninenervyos siya na baka ayaw sa kanya ng parents ni Forrest. But, well, desperado din naman ang lalaki na magkapera. So yes, ipaglalaban nga siya nito sa mga magulang nito like what he said. Inakbayan siya ng fiancé papasok sa bahay. Isang kasambahay ang sumalubong sa kanila. Sinabi nitong naghihintay sa lanay ang mga magulang ni Forrest. Bumalaga sa kanya ang isang malawak na lanay. May maliit na fish pond sa harap niyon na pinamumugaran ng mahukuri na Japanese koi. Tumayo mula sa tapat ng rattan table ang mga magulang ng binata. Nakangiting sinalubong siya na nakatatandang babae. Seryoso namang tumingin lamang sa kanya ang matandang lalaki. "Magandang hapon ho." Bati niya sa mga ito saka siya nagmano. Halatang nagulat na mag-asawa sa ginawa niyang gesture. Abay magalang na bata. Natutuwang bulalas ni Mrs. Shirley Herona. Ngumiti naman na matipid si Mr. Narciso Herona sa kanya. "Kamusta ang pagbabalik bayan mo, iha?" "Okay naman ho," sagot niya. Umupo sila ni Forrest sa harap ng mga ito. Maya-maya pa'y pinaghain na sila ng merienda ng kasambahay. "Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin na may nobya ka na pala, Forrest?" Ani Mrs. Herona, looking at her engagement ring na binili ng binata noong nakarang araw at ibinigay sa kanya. Nagkibit balikat lamang ang anak. "Were you afraid na tututol kami sa pagpapakasal mo?" Tanong ng ama nito. "Hindi naman ho sa ganoon," ani Forrest. "Hindi ho lang ho kasi ano mang iisipin nyo sa relasyon namin ni Isla since it was a long-distance relationship." "I don't mind," anang ginang. "The fact na gusto mo siyang pakasalan means Isla is something special."
Di niya maiwasan na mapatingin sa nobyo. Isang matamis na ngiti naman ang ibinigay nito sa kanya. Pinag-usapan na nila ang kasal. Gusto ng mga ito ang isang malaking kasalan sa simbahan, pero gaya na napagkasundoan nila ni Forrest, sa West sila pakakasal para mapadali ang proseso. Napapayag naman nila ang mga magulang ng lalaki, but they still insisted na magpakasal pa rin sila sa simbahan. Sinang-ayunan na lang nila iyon para hindi na humaba pa ang usapan. Pinatuloy siya ni Forrest sa guest room nang sumapit na ang gabi. Inayos pa nito ang kama roon. Call me if you need something, okay? Bilin pa nito. Okay. Di siya pumalag nang humalikto sa pisngi niya. Good night, sweetie. Night. Iniwan na siya nito roon. Sunod na pumasok doon ang ina nito. Are you comfortable here, Iha? Magiliw nitong tanong. Ayos lang ho ako dito, salamat. You should start calling me Mama. Nakangiti nitong panukala. Okay, Mama. May hatid sa kanyang kakaibang ligaya ang pagbigkas ng salitang iyon. Napakatagal ng panahon na wala siyang tinatawag na ina. Di nagpatawag sa kanya ng mommy o mama si Roxanne. Tita ang tawag niya rito. Tumabi ito sa kanya nang upo sa kama. I am so proud of my son sa pagpili niya sa'yo. I'm sure nasabi niya na sa'yong ayoko sa naunang nobo niya noon. Miley is tumikim ito. Bitch! Walang galang, walang modo. Ngumiti lamang siya. Unang kita ko pa lang sa'yo, magaan agad ang pakiramdam ko. I knew you are the right one for my son. Call it a mother instinct. Thank you ho. Sobrang flattered na sabi niya. And I'm really happy that you decided to celebrate until you get married. Iilan lang ang mga babaeng tulad mo sa panahon natin ngayon, Isla. It's just a choice, Mama. Hindi naman ho sa nagpapaka-moralista ako. Matapat niyang saad. I love your name. Pagkuway pag-iiba nito ng usapan. Forrest told me na Alon ang pangalan ng kuya mo. Ang late mother ko ho ang nagbigay ng pangalan sa amin. We lived po near the sea, that's why. Ang papa ni Forrest ang nagbigay sa kanya ng pangalan. He wanted something from the nature. Siya nga rin nagpangalan ng isa pang pamangkin niya, si River. Oh, speaking of River, kadarating na rin lang galing US the other day and is gonna be here tomorrow. Gusto kang makilala? Susme, kumalat ng chismis. Nais sa loob ng dalaga at lihim na napangiwi. Kinabukasan nga, nakilala niya agad si River at hindi niya inaasang napakagwapo pala nito. Di niya naiwasang tumitig sa mukha nito habang kasalo nila ito sa breakfast table. Masayang nagkukwento ang lalaki tungkol sa trabaho nito bilang mechanical engineer ng isang oil refinery sa Texas. Napaigtad si Isla nang humawak sa kanyang hita si Forrest. Inilapit ito ang bibig sa tenga niya at bumulong. I am supposed to be your fiancé here. Sa akin ka lang dapat tumitig. Well, tough luck. Pangit. Nangingiting bulong niya pabalik. Look at you two. Nakangiting puna sa kanila ni River. Umagang-umaga nagbubulungan kayo. Di ba ang sweet nila? Tila kinikilig namang sabad ni Mrs. Herona. Ngumiti siya kay River. Naramdaman niya ang pagpisal ng kamay ni Forrest sa kanyang hita. Ako dapat ang kangitian mo. Mariing bulong nito muli. Pasimple namang umapak siya sa paa nito. 10:30 ng umaga na magpasya siyang lumabas ng bahay at magpahangin sa hardin. Pinili niyang umupo sa Bermuda grass kaysa isang garden bench doon. Nagulat siya nang pumaroon si River. Hey there! Nakangiting bati nito. Hi! Bati niya pabalik. Naupo ito sa kanyang tabi. I'm sure nabanggit na sa ni Forrest na close ako sa family niya. Umpisa nito. Oh, yes, he told me. Pagsisinungaling niya. Why? Forrest did not bother telling her na may gwapo pala tong pinsan? I am glad he's getting married to a very beautiful woman. Sabi pa nito na nagpa-blush naman sa kanya. Naiinggit nga ako sa kanya eh. Kaka-break lang namin ng girlfriend ko last month. Kaya nga ako nauwi dito para magpalipas ng sama ng loob. Ah, so single pala to. Bakit di na lang kaya itong magayang magpakasal sa kanya para naman sa mana? Di siya magdadalawang isip na umurong sa kasal nila ni Forrest pag nagkataon. River seemed to be so sweet and nice. Ang tanga naman ng girlfriend nitong iyon at pinakawalan pa ang lalaking gaya nito. So, you are from LA? Usisa pa nito. Yes, sagot niya. Anong trabaho mo roon? I was a restaurant manager. Na-lay off ako dahil sa economic crisis.
pagsasinungaling niyang muli. Nakanganib ding mag-downsizing ang companyng pinagtatrabahuhan ko eh. Pag nangyari yon, dito na lang siguro ako sa Pilipinas maninirahan. Mas gusto ko ang buhay dito sa atin. Oo nga, sang-ayon ni Isla. Mas simple ang takbo ng buhay dito sa atin. Nagulat din siya sa sarili niya na hindi niya namimiss kahit kaunti ang lifestyle na kanasanay niya sa Estados Unidos. There was really no place like home, and her home was La Union. Sa La Union ba kayo maninirahan ni Forrest pagkatapos ng kasal? Tanong ni River. Yeah, sagot niyang tumango pa. Nang may mahagilap ang mga mata na kausap, nasundan naman niya ng tingin. Tumingala sila sa balcony ng bahay. Forrest was there, nakahalokip-kip. Madilim ang mukha. Parang kanina pa nga sila nito pinapanood. I better leave you here now. Masama ang tingin sa akin ng fiancé mo. Natatawang sabi ni River sabay tayo. Di niya naiwasan na mapasimangot at lalong nalukot ang kanyang mukha nang puntahan siya sa hardin ni Forrest. What are you trying to do, Isla? Kastigo nito. What are you talking about? Balik tanong niya. You were flirting with my cousin. Napatayo siya. Namimintang ka ba? River was just being nice to me. Masama bang gantihan ko rin na magandang trato sa akin ng tao? Kakaiba ang ngiti mo sa kanya. Di niya napigil ang matawa. What? Huwag mong sabihin nagsiselos ka. In your dreams, lady. Pinapangalagaan ko lang reputasyon ko sa mga magulang ko. At huwag mo rin sanang sirain ang magandang impresyon nila sa'yo. Ayokong isipin nilang nagkamali sila ng akala sa'yo. Look, I wasn't flirting with him, okay? Mariing sabi niya. Sa gulat ni Isla, hinapit siya ng lalaki sa bewang niya. Humawak ang isang kamay nito sa leeg niya. Huli na nang lumalayo niyang inaangkin na nito ang mga labi niya. It was her very first kiss, and she did not know how to react. Pinikit niya na lang ang mga mata at nagpatangay sa matamis na pananakop ni Forrest sa kanyang bibig. He was holding her so tight yet so gentle, his hand gently caressing her neck. She could feel his heartbeat against hers. Pero mas mabilis yata ang pagtibok ng puso niya. It was beating so loud and fast na nagpahina sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Then he let her go. Nagmulat siya ng mga mata. Sorry I had to do it. Mahinang sabi nito. Nakatingin sa atin si Mama sa poolside. I want to show her more intimacy between us para naman mas maliwanag siyang mahal nga natin ang isa't isa. Desmayado siyang nagyuko ng ulo. So palabas ng pala ang paghalik na yun sa kanya ni Forrest? Ni hindi siya tumingin sa direksyon ng pool kung talaga nga bang nandoon ang ginang. But hey, anong dismaya ang nalalaman niya? So what kung palabas lamang yon? Napamura siya sa sarili. Never did she expect na aabot sa ganito ang lahat. Well, expected niya ang mga PDA ng lalaki sa kanya. But a kiss? A one hell of a hot steaming kiss like that? Eh wala yata sa usapan na yon. Huwag na huwag mo kung hahalikan ulit ng ganon, ha? Asik niya kay Forrest nang pumasok to sa guest room. Sinuntok pa niya ito sa sikmura. Ngayon lang gabi lang uli sila nakapag-solo nito. She was avoiding him all day. Lagi niyang kausap ang kanyang hilaw na biyan ng babae. She instantly fell in love with her. Pareho sila ng mga hilig at mga pananaw sa buhay. Why? Hindi mo ba masyadong na-enjoy? Nanunukso pang sabi nito habang sapo ang sikmura. Ang kapal mo? Wala sa pangarap kong mahalikan ng isang presko at feeling gwapong kagaya mo, no? Hey, dapat masanay ka ng kahalikan ako. I want a wet kiss on our wedding day, sweetie. Ayoko namang magmukha tayong parehong uneasy kapag sinabi ng judge na you may kiss the bride. Well, this bastard had a point there. Pero tama bang basta na lang siya nitong hinalikan ng ganon-ganon? Walang pasabi man lang? And, for your information, hindi ako feeling gwapo. Talagang gwapo ang angka ng mga herona. Pagmamalaki pa nito. Pasalamat ka nga pumayag ako maging asawa mo kahit palandalian lang. Ang yabang mo talaga. Hoy, kahit anong gawin mong pagpapakyut, hindi ka pa rin magiging gwapo sa paningin ko. Pinitik niya ang ilong nito. Labas na, gusto ko nang matulog. Pagtataboy niya. Wala bang good night kiss? Tukso pa nito at inilapit ang mukha sa kanya. Nilapit niya ang buong kamay sa mukha nito at itinulak ito palayo. Masaya ka? Banas na lumabas ng guest room si Forrest. His fiancé was just too impossible. Kung bakit ang Isla Asturia na iyon para naging available parang kasapakatin, napakasal sa kanya para sa mana.
Kung ibang babae lang, hindi siya mahihirapang pakisamahan ang mga iyon. Hell, he had numerous women crawling to him with unrelenting desire. Pero si Isla, nagmistura itong ribulto nung hinalikan niya kaninang umaga sa hardin ni hindi ito tumugon. Hindi kaya nagustuhan ang halik niya? Wala pa siyang babaeng nakahalikan na hindi naman natunaw sa pagnanasa. One kiss was all that it took for him to bed countless women before. Nawala na ba yung magic touch niya? He had dated some women after his breakup with Miley, and he had pleased each and every one of them sexually that they could not get enough of him. Pero si Isla, she was cold as ice when he was kissing her. She did not even respond, even a bit. Basta hinayaan lang nitong gumalaw ang labi niya sa bibig nito. Holy crap! For the first time in his life, merong isang babae na walang pagnanasa sa kanya at tila yata nasasaling ng husto ang ego niya. Subalit teka, bakit parang hindi yata marunong humalik ang kanyang fiancé? Kaya ba parang tuod ito kanina dahil nabigla ito at hindi alam kung paano tutugon? Napangiti siya sa kanyang sarili. If Isla had never been kissed, then it was his pleasure to be her first kiss. Isla was a perfect choice for this marriage scheme. Tiyak tutupad to sa usapan nilang maghiwalay after a year. Bilib na si Isla sa pagkalat ng chismis. Eto't bisita naman nila kinabukasan ang ex-girlfriend ni Forrest. Nakangamusta lang daw ang hitad, pero panay ang dikit ng katawan sa lalaki. Duet pa silang hilaw na magbiyanan sa pagpapatas ng kilay sa babae habang nakaupo sila ng paikot sa garden table. So, paano kayo nagkakilala? Usisa pa nito sa dating nobyo habang pinapasadahan siya ng tingin. He is Alon's younger sister. Sagot ng lalaki. Oh, Alon. He never told me he had a sister. Nagkahiwalay kami ng matagal. Sa US ako nanirahan. Sabi niyang panay ang irap kay Forrest. Tila hinahayaan ng babaeng idikit-dikit ang katawan dito. Sumabad si Mrs. Herona. Hindi ba't may lakad pa kayo ngayon ni Isla, Forrest? Nagkatinginan silang dalawa ng lalaki. Isla told me you're gonna take her shopping today. Kumunot ang noo ng kanyang fiancé. Pinandilatan niya naman ito. Oh, anito? I'm sorry, Miley, may lakad pa pala kami ng nobya ko ngayon. Pwedeng sabitan ng kaldero sa haba ang uso ng babae. Ilang sandali pa'y nagpaalam na ito. Inahited pa to ni Forrest sa gate. Nagkatawanan si Isla at ang ginang pagbalik nito sa hardin. Bakit yun naman siya kailangan taboy ng ganun? Bakit? That woman was still all over you kahit alam niyang ikakasal ka na. Kahit kailan, wala talagang manners ang babaeng yon. Breaking up with her was the best decision you've ever made so far in your life. Well, second to marrying Isla, of course. Umakbay siya sa ginang. Nginitian na matamis si Forrest. Nag-walk out naman ito. Kumatok siya sa kwarto ng lalaki na magtanghali na. Nagluto si Mrs. Herona ng lunch. Kakain na. I'm not hungry. Anito takmang isa sa pinto pero pinigil niya yon. Bakit ba bad trip ka? Sita niya. Nagtanong ka pa. Malamig na tugon ito. Hoy pangit, masama bang loob mo at pinalayas namin ng mama mo ang haliparot na babaeng yon? Hindi siya haliparot, okay? Pagtatanggol pa nito. Talagang sweet lang siya sa akin kahit noon pang hindi kami magsyota. Well, I saw the way she looked at you, Forrest. Hindi lang simpleng sweetness ang tawag doon. Tumawa ito. Ganon tumingin halos lahat ng babae sa akin. Humalokip-kip siya. Maybe, pwera ako. Of course, pwera ikaw. Makahulugan siya nitong tiningnan. Lesbian ka yata? Pailing-iling pa ito. Boy? Nanlaki ang mata niya at napanganga siya. The nerve! Kasalanan ko ba kung di tumatalab yung panis mong charm sa akin? Sorry dude, but you're the least of my type. Mataas ang standards ko pagdating sa lalaking ahangaan ko. Sad to say, si Orlando Bloom at River Herona lang ang pumasa sa standards ko. Sayang at sayo ko pakakasal. Ito naman ang napanganga. You're really seriously attracted to my cousin, aren't you? She smiled victoriously. Well, you better stop this attraction bullshit right away, Isla. Hindi ko mapapayagang magmukha akong gago sa paningin ng ibang tao, knowing na naaakit ang mahal kong asawa sa pinsan ko. Correction, hindi mo pa ako asawa. He combed his dark wild hair with his fingers. We are going home today. Pasya nito. What? Bukas pa dapat uwi natin Wala na tayong gagawin pa dito, Isla? Nagsiselos ka talaga kay River.
At gusto mo akong ilayo sa kanya, no? Panguhuli niya. Si Miley ang iniiwasan ko. Yeah, right. Pack your things. Maotoridad na utos nito. Eh kung ayoko, then you would have to commute all the way to La Union, sweetie. Dahil uuwi na ako ngayon. Pinagsarhan na siya nito ng pinto. Ang sarap sa bunutan ng balasubas. Hindi niya tuturing na nobyo, pero daig pa nitong isang tunay na asawa ko makaasta. Hindi nananaig dito ang katigasan ng kanyang ulo. Control freak.